Hi, it's me, Joben, and welcome back sa aking channel. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button at hit nyo na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking newly uploaded videos. In this video ay pag-usapan natin yung tanong na paano ba mag-alaga ng pusa? Ano-ano yung mga kailangang i-provide na gamit? Saan sila pwedeng matulog? Kailangan ba ng cage o carrier? Anong klase ng pagkain ang pwedeng ipakain? Ano yung klase ng vitamins na pwedeng ipainom sa kanila? At kailangan ba nila ng vaccination? Sa mga bago pa lang mag-alaga ng pusa, ito yung mga kailangan nyong gamit na i-provide. Isa sa kailangan nating i-provide ay itong cat litter. Itong cat litter na gamit namin ay cat walk. And so, kung gusto nyo makabili nito, ay ilagay ko na lang yung link sa my description box. Ito maganda itong klase na ito na cat litter dahil hindi siya masyadong masangsang yung, yung scent. Hindi mairitahin yung alagang pusa dahil hindi siya masyadong maamoy. At saka yung, yung texture ng buhangin ay very fine lang siya. Ang Catwalk PH Cat Litter ay meron siyang tatlong scent. Itong pine, tapos itong lavender, at ito, yung lastly ay itong lemon. Isa sa kagandahan sa paggamit nitong Catwalk PH na cat litter ay chemical-free, so safe na safe ang inyong alaga at maiwasan yung skin diseases. Ito rin ay 99% dust-free. Hindi gaya ng ibang mga cat litter na sobrang maalikabok. Minsan nagkakaroon sila ng allergy at saka nag-a-atching sila. Itong cat litter na to ay mabilis ding tumigas yung kanilang ihi. At kung mayroon kayong alagang pusa na isa o dalawa o tatlo, yung cat litter na ito, yung 10 liters, ay abot siya ng 5 to 8 weeks. Proven yan sa aming alagang pusa. Ang susunod na kailangan nating i-provide ay yung cat litter box. Kung kitten pa lang ang inyong alagang pusa, ay kailangan nyo siyang bilihan ng litter box na mababa lang. Yung pang litter train, yung mababa, para mabilis silang yung puntahan. Kasi pag hindi niya abot yung cat litter box, pwede siyang umihi sa ibang parte ng inyong bahay. Kung ang inyong alagang pusa ay 1 year old above, ay pwede na yung regular lang na cat litter box, yung tulad nito. Yung dalawang litter box kasi namin ay medyo mataas at saka medyo malaki siya. Kasi itong mga alaga naming pusa ay mga big bone, medyo malalaki sila. Kaya ito yung pinrovide namin na cat litter box. Yung litter box pala na to ay nabili namin sa isang supermarket, sa isang sikat na bilihan. Next na i-provide natin ay yung scooper. Yan. Ito yung gagamitin nating pang-scoop sa kanilang ihi at saka sa kanilang dumi. Kung gusto nyo makabili ng tulad nito, ilagay ko na lang yung link sa may description box. Ang kagandahan ng scooper na to ay kapag ka-shake mo yung kanilang ihi, ay hindi makukontaminate yung old na litter kasi walang mahuhulog. Mayroon mang mahulog pero konti lang. Ang kagandahan pa nito ay stainless, unlike doon sa plastic na dumidikit yung mga bacteria. Kahit hugasan mo ay meron pa rin matitirang mga bacteria. Next na kailangan natin i-provide ay yung kanilang kainan. So, kailangan natin na mag-provide ng bowl. Ayan. Itong nabili namin ay stainless. Bakit stainless? Para hindi manirahan yung mga bad bacteria, madali siyang hugasan, at iwas din sa cat acne. Mababaw lang itong binili naming cat bowl ng aming mga pusa para madali silang makakain at ayan, so madali lang siyang hugasan din. Yan o. At kailangan nyo ding mag-provide ng water bowl. Yan. Lagay ng tubig. Pag kayo ay mag-aalaga ng pusa, kailangan meron sila laging tubig na mainom para iwas dehydration at iwas na rin sa urinary tract infection. Kung meron kayong multiple cats, 2 or 3 or 4 or more, ay pwede kayong mag-provide ng ganito, tulad ng sa amin din. Ayan. Marami kasi kaming pusa, kaya meron kami nito, 3. Kung gusto rin makabili nito, ay ilagay ko na lang yung link sa may description box. At kung meron naman kayong budget, ay pwede kayong bumili ng drinking fountain para sa inyong alagang pusa. Kung meron kayong nabiling drinking fountain, ay maglagay pa rin kayo ng separate na water bowl sa tabi niya kasi mayroong pusa na hindi pa sanay uminom sa drinking fountain. Ito pa yung additional na kailangan nating i-provide. Para sa kanilang hygiene naman, kailangan natin mag-provide ng slicker brush. Yan. So, maganda ito sa short haircut at saka yung long haircut, slicker brush. Para matanggal yung dead hair, para maiwasang mag-form ng knotted hair. So, mahirapan kayo pag mayroong knotted hair. Maganda na regular na brushing yung kanilang balahibo
para hindi sila magsuka ng hairball. Kailangan din ng suklay tulad nito. Ayan o. Available ito sa aming Shopee account. Yung Shopee account name namin ay LovelyFur20. Ilagay ko na lang yung link ng aming Shopee sa description box. Ayan. Kailangan nyo ng ganitong suklay. At itong nail clipper. May mga ganito rin kaming tinda sa aming Shopee account. Yung sa pagputol naman ng kanilang kuko, pag kitten pa lang, 4 months pataas, yun pwede na silang gupitan. Tapos, every after 1 week or 2 weeks ninyo gupitan yung kanilang mga kuko. Next na kailangan nyo i-provide para sa kanilang hygiene ay itong shampoo. Yan, maganda itong Madrid Cacao Shampoo. Kung gusto nyo makabili nito ay search nyo lang sa aming Shopee account, LovelyFur20. Itong mga to, Madrid Cacao Shampoo. Kung gusto nyo naman ng ganitong sabon, ay meron din yung parang bareta. At isingit ko na rin itong mga ibang Madrid Cacao products namin. Kung merong sakit sa balatan yung alagang pusa, ito, meron kaming ointment. Meron kaming tinitindang natural oil ng Madrid Cacao. Maganda ito sa may hotspot, yung may fungus, yung walang balahibo na part ng inyong alagang pusa dahil sa fungus. Ayan, so maganda itong i-apply doon. At saka, pwede rin ito sa mga ibang skin diseases. At ito pa yung isa pang product namin na Madrid Cacao. Para naman ito sa pantanggal ng kuto at saka garapata. Yan, pwede ito sa pusa at saka aso. At saka safe siyang madilaan. At kung naghahanap naman kayo ng shampoo with conditioner, baby powder scent, ay available din sa aming Shopee account. Kailangan nyo din pala mag-provide ng air cleaner at itong buds. Kailangan nyong linisan yung kanilang tainga kahit once a week. Gamit itong buds at saka yung air cleaner. Patakan nyo lang yung kanilang tainga ng 1 or 2 drops. Tapos, kailangan nyong i-massage lang ng parang ganito. After nyong mapatakan. Tapos, gamitan nyo ng pads. Kailangan nyo din palang mag-provide ng cat scratcher. Ito binili namin para sa aming mga alagang pusa na cat scratcher. Dahil yung mga pusa ay mahilig silang mag-scratch, lalo na pag mayroon kayong sofa or yung sa inyong bed, i-scratch nila yan. Kailangan nyo talagang mag-provide ng cat scratcher. Ngayon naman, saan sila pwedeng matulog? Pwede yung bilhan ng tulad nung sa amin, yung ginagamit ng aming alagang pusa. Ito oh. Wooden elevated pet bed. Pwede ito sa mga pusa at saka mga small breed na aso. Maganda ito siya. Gustong humiga ng ay mga alagang pusa. Ang kagandahan nito ay elevated siya. Ayan o, yung mismong higaan nila ay hindi nakasampa doon sa sahig. Iwas skin diseases at malamig siyang higaan. Yung fabric niya ay cotton din. Kung gusto nyo makabili ng wooden elevated pet bed, ay like ko na lang yung link sa may description box. Maganda na meron silang sariling higaan kasi di ba maapak sila sa sahig at saka pupunta sila sa may cat litter. So mayroong mga naiiwang mga dumi sa kanilang paws. At kung nakakapunta sila sa inyong sofa or sa inyong kama ay pwedeng mag-iwan ng dumi. Pero hindi maiwasan silang pumunta doon. Yung susunod na tanong ay, kailangan ba natin mag-provide ng carrier o cage? Oo, kailangan natin mag-provide ng carrier. Tulad sa amin, meron kaming mga carriers. Yan. Yung nabili namin ay ganito. Tela siya. Meron ding mga carrier yung plastic, yung ina-assemble. Ito yung binili namin kasi convenient siya at hindi na kailangang i-assemble. Kailangan ng pet carrier. Lalo na yung mga mahiling mag-travel at dadalhin ninyo yung alagang pusa. Halimbawa, mag-transfer kayo from Manila to province. Diba, dadalhin nyo yung alagang pusa. So, kailangan nyong ilagay sa pet carrier. Mahalaga na mag-provide tayo ng cat carrier para meron tayong paglalagyan sa kanila kung ipunta natin sila sa veterinarian. At yung mga ibang pet lover naman ay sinasama nila sa pamamasyal yung alaga nilang pusa. So, kailangan nyo talagang mag-provide ng pet carrier. Ngayon naman ay ano yung klase ng pagkain ang pwede nating ipakain sa kanila. Pwede nating pakainin yung ating alagang pusa ng cat dry food. Ito yung pinapakain namin sa aming alagang pusa, Pet Mara. So kung gusto nyong bumili din ito, ay ilagay ko na lang yung link sa may description box. Kung bibili pala kayo ng cat food, ay make sure na yung sa edad nila nakabase yung kanilang kakainin kasi merong for kitten at meron yung pang-adult. Napili ko na ipakain itong Pet Mara na brand dahil accredited siya ng HACCP. Ayan, so ito yung meaning niya, ng HACCP. At manufactured pala ito sa United Kingdom. At ito pa yung pwede nating ipakain sa ating alagang pusa, wet cat food. Merong iba't ibang flavor ito.
ocean fish, tuna, merong chicken, at saka merong salmon. At kung gusto nyo bumili ng maliit lang, ito, mura lang naman ito siya. Meron silang maliit, 85 grams. Meron din siyang iba't ibang flavors. Pwede kayong bumili ng tatlo, yung salmon, yung ocean fish, at saka yung chicken. Observe nyo na lang kung ano yung magustuhan ng yung alagang pusa. Kung gusto nyo naman malaman yung guide kung paano yung tamang pagpapakain, yung sukat niya, ay panoorin nyo lang, i-browse nyo ng aking YouTube channel, yung previous vlog ko. At kung gusto nyo naman yung pang-reward sa inyong alagang pusa, ay mayroon din silang cat treat. Gustong-gusto ito ng aming alagang pusa. Mura lang ito siya. Ang lahat ng produkto na to pala ay hindi siya sponsored. Ano naman yung klase ng vitamins na kailangan nating i-provide? Maraming option na vitamins na pwede nating ipainom sa ating alagang pusa. Pero yung sa amin, sa case namin ito yung pinapainom naming mga vitamins. Itong Elizabeth. At nung pina-check up din namin yung pusa namin na merong lagnat at saka sipon, ay ito yung nirecommend ng veterinarian. So maganda ito siya, Elizabeth. Available din ito sa aming Shopee account, Lovelyfur20. At itong Immunopit Shield. Ito na yung maintenance na vitamins na aming mga alagang pusa. Maganda ito siya, sobrang ganda. Kung gusto nyo makabili nito, ay like ko na lang yung link sa may description box. Meron palang nag-comment noon, kung nagdidede pa daw yung pusa niya, kung pwede na siyang painumin ng vitamins. Kung dumidede pa yung inyong alagang pusa at hindi pa kumakain ng wet food or dry food, ay huwag nyo muna siyang i-vitamins kasi kompleto naman yung nutrients na nakukuha niya sa gatas ng kanyang mamakat. Depende na lang kung ito ay recommend ng veterinarian. Sa pagpapainom naman pala nito, meron naman siyang guide dito, yung dosage. Pagka 5 kilograms ang inyong alagang pusa, yung kilo niya ay 1 ml, yung pwede nyong ipainom. Pwede nyo rin palang haluan yung kanilang wet food ng moringa powder. Available din ito sa aming Shopee account. Kunti lang yung ilalagay ninyo sa kanilang wet food. Yung kahit isang pinch lang, isang ganun lang, isang dukot, tapos ibudbud nyo lang sa kanilang wet food. Kung picky eater naman, ang inyong alagang pusa, ay meron din kaming appetite booster, itong chicken powder. Yan o. Budbud nyo lang ito sa kanilang wet food. Kahit isang teaspoonful lang, itatappings nyo sa kanilang wet food. At lastly, kailangan ba nila ng vaccination? Oo, kailangan natin silang dalhin sa veterinary clinic para sa kanilang check-up at saka para sa kanilang vaccination. Tulad ng aming mga alagang pusa, ayan, so tag-iisa sila ng vaccination card. Ayan o, ito. 24 na vaccination card. Tingnan natin yung details ng vaccination card. Ganyan yan, here. So ito yung first page, meron siyang microchip number. So lahat ng pusa namin ay merong microchip. Meron din dito yung details ng owner, kung ilang yung edad niya, tapos kung ano yung breed niya. Tapos ito na yung kanilang vaccination. Pagtapos ng kanilang vaccine ay meron silang didikit na na sticker kung ano yung pangalan ng na vaccine na itinuro ko sa kanya. Tapos yung may date dito, kung kailan siya binakunahan. At ilagay nila yung date naman dito banda. Kung kailan yung next na kanilang vaccine ulit. Ito naman yung anti-rabies nila. Yan. Ganun din, mayroong date. Tapos isusulat ulit ng veterinarian kung kailan ulit yung schedule ng anti-rabies vaccine. At sa pagpunta ninyo sa veterinary clinic, ay tanungin nyo na rin kung pwede na siyang i-deworm. Kasi yung mga pusa din namin ay na-deworm na. Meron silang 1 at saka 2 na deworm. At yan lang yung mga pinaka-basic na kailangan nating i-provide kung tayo ay mag-alaga ng pusa. Nabanggit ko na yung lahat ng kailangan nyong i-provide para sa inyong alagang pusa. Ang pag-aalaga ng pusa ay lifetime maintenance. Madali lang silang alagaan, kailangan nang i-provide yung kanilang daily needs. At ang pag-aalaga ng pusa ay lifetime commitment. At kung tayo magkakaroon ng alagang pusa, ay kailangan natin silang alaga ng maayos at mahalin. I-treat natin sila as part of our family. At kailangan nating mag-provide ng good surroundings para sa kanila. At dito na po nagtatapos itong video na to. Kung gusto nyo itong vlog na ito, ay huwag mo kalimutang mag-like at pakishare na rin sa inyong social media account. Sa mga gusto palang bumili ng oversized t-shirt, 100% cotton at expandex, ay bisitahin nyo lang aming Shopee account, LFB Apparel. Marami kayong mga ibang designs na mapipilian, perfect na pang regalo at saka pang personal na rin. At kung kayo naman ay naghahanap ng produkto para sa inyong mga alagang pusa at aso, ay bisitahin nyo pa yung isang Shopee account name namin, Lovelyfur20. Itinda kami ng mga vitamins, food supplement, shampoo, at saka mga ibang kagamitan ng ating mga alagang pusa at aso.
Sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking newly uploaded videos. I hope you enjoyed this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye! Moy moy, close the vlog!